kayo dyan sa ito. Wala ko yung picture. Wala ko. Binarikada nyo na. Binarikada nyo na. Ano pa? Nasa loob si Kapitan. Saan dumaan si Kapitan? Pasok ba ako? Si Kapitan. Morning po, Mayor. Morning. Morning. Kanina ka pa? Anyway, sinasa na mga ano nila, pinuno. Nasa na si, sino ba kailangan ko kausapin na leader? Nandito si Mayor Blason. Hinahanap si Mayor, yung mga namumuno sa atin dito sa lugar. Yung mga presidente natin dito, mga pupwede pumunta dito. Hinahanap po kayo ni Mayor. Pakitawag lang po. Andiyan po si Pres Ebon, si Pres Lagos. Pakikituyo lang po. Sino? Si Sheriff. Ewan ko kung papapasukin naman kaya. Nakapasok na raw po eh. Saka nakapasok na ba? Ito po yung isang Sheriff eh. Nasaan po si Sheriff? Saan na si Mr. Ragos? Wala daw po yan. Wala dito. Si Pres Ebon po nandiyan. Okay. Wala, trabaho. Another day on office. Ganun talaga. May tumawag na bakit? Baba na, baba na. Meron na ng megaphone. Handa ako na dito. Okay na yan. Pwede na po. Paano pinapirma? Okay na po. Pwede na I-press mo naman. Check. Okay. Mga kababayan, andito ako para panigurado na matahimik ang mga kaganapan kung ano man ang magiging resulta nito, okay? So gusto ko lang muna makaharap, makausap yung mga namumuno nyo dito. No, bakit ko gusto makausap? Kasi sila siyempre ang pinapakinggan ninyo. Tama ba? O, paano na sumasagot? Ano yan? Tama ba?
Alam mo, Yan, sa yung mga namumuno ninyo, gusto kong makaharap dito ngayon. Ito, Mayor. Okay. Nag-usap po tayo sa City Hall. Wala man lang kami kahit kunting nakuha sa inyo na simpatiya rito sa mga residente. Executive ka, Mayor. Mayroon kang paraan. May power ka. Yung sinasabi mo na wala kang Teka, huwag magagawa. tayo magdadrama muna ha, walang drama. Hindi ito drama, Diba? Mayor. Kasi sila lang kabuhayan namin. Hindi ito drama. Papaliwanag ko sa mga tao. Papaliwanag ko. Sabi ko sa iyo kanina, pumunta ako dito para maging matahimik, okay? Ito ang isinalubong sa akin. Ito lang sabihin ko sa inyo, ano ba ang sitwasyon? Ang sitwasyon, merong court order. Ito ba, Mayor, may maasahan ka na magiging tahimik ang usapan natin? Unang-una, mga kababayan, court order. Mayor, At sa ating, pasalitain niyo muna ako. Court order. At ang sinasabi ng batas, pag ang court ay nag-utos, kailangan sundin. Yun po ang tinanggap ng City Hall na dokumento. Nung kami ay nagharap-harap sa opisina, pinatawag ko mga abogado ninyo, pinagpapaliwanag, legal na usapan. So ano ang ginawa ko? Dahil legal na usapan yan, dahil sa ilalim ng batas, kung court order ang iiral at susuwayin, may karampatang kaparusahan yon. Maliwanag? Kaya sa legal ko rin ho dinaan nung napareceive, August 27, naghain din ako ng petisyon doon sa korte na nag-utos na kung maaari, motion to stay execution. Dahil legal na bagay yan. Kahit ako ang mayor, bawal akong sumuway sa korte. Kahit ang presidente, pagka naglabas ng kautusan, ang korte, wala siya magagawa. Kaya wag natin linlangin ang tao na dahil lang ako ay mayor, ay pwede kong musuwayin. O sige, ano? kung si Sara Duterte sinampalin yung sheriff, hindi ka nakukulong. Oh, Mayroon kayong so magagawa. ibig sabihin niya, gusto niyo sampalin ko ang Ang gusto sheriff? namin mangyayari, Mayor. Gusto niyo gumawa ako ng illegal? Hindi namin sinasabi na yun ang gagawin mo, Mayor. Ang kunting pakikiusap namin, baka pwede mo mabigyan ng kunting panahon lamang. Ito nga ang sinasabi kong ginawa ko. Naghain ako sa korte ng paghiling na stay the execution. Ang legal na bagay ito. Ayoko ng violence. Ayoko ng sakitan ng katawan dito. Responsable ka pagka may nangyari dito. Kaya ako hinahanap ang namumuno ninyo dahil pag itong mga ito nanakit, nagsimula ng karahasan, kayo ang responsable doon. Kami, Mayor, nandito. Kaya ayoko ng violence. Kami rito. Ayoko ng violence. Kami rito. Ayoko ng violence. Kailangan namin sa iyo kunting panahon. Ito nga ang aking ginagawa para sa konting panahon. Ito, ayan, naghain ako sa korte dahil kautusan ng korte ang ginagawa ng sheriff. Korte po ang nag-utos. Kaya kailangan din po ang aksyon natin ay sa legal. Susunod tayo sa kung ano sinasabi ng batas. Kaya ako naghain ng petisyon. So, alam niyo naman yun. Ito, Mayor, mayroon ba kami maasahan dyan sa musyon nyo ngayon? Nasa korte na po yun. Kasi, ito lang, Mayor. Ako ay kumilos para sa inyo. Sa loob ng batas, yung pwede kong gawin na otoridad, ginawa ko. Ito, ngayon, Mayor, ang aming pakikiusap na mabigyan ng kunting panahon, yun lang po lamang. Yun din naman ang pakiusap ko. Ito nga sinasabi ko, ako'y nakikiusap sa korte na humingi ng konting panahon. Kasi ito, Mayor, pasensya na po. Hindi namin maisip yan na may ganun pa, may legal pa na pamamaraan. Kasi nandyan na lahat ng mga pwersa ng gobyerno na-aatake, nakahanda na mag-aatake rito Yun na, nandyan na po. Kaya nga po ako nandito. Sige po, Mayor. Pasensya ho. Unang-una, ayoko ng karahasan. Hindi ko matitiis na merong masaktan nang hindi ako kumikilos. Kaya itong pinaalam ko sa mga namumuno, kung itong mga lalaking naririto na mukhang handa na manakit, sino mananagot pagka nagkaroon ng sakit ng katawan? Mayor, kami nandito. Nandiyan yan sila. Kasi kami, humahanda lang para maproteksahan dito kami. Kasi nandiyan na, full force na. Hindi namin sasabihin hindi ba mananakit yung mga pwersa na nandito ngayon. Kaya nga po naninigurado ako kung sino ang magiging responsable kung nagkaroon ng sakitan ng katawan. Ayaw ko po kasi yun Eto, Mayor, bigyan nyo kami ng assurance. Aalis yan. Bigyan nyo kami ng kunting panahon. Aalis yan. Yun po, ang assurance na binibigay ko po. Ako po, again, pinapakita ko sa inyo, kumilos ako sa loob ng batas kung anong pwede kong gawin. Kung ako po ay
hindi ko masasabi kung anong sasabihin ng sheriff na kung mayroon siyang order na dala na pinapasimulan ang demolisyon. Pero ako po, lumapit sa korte at humingi ako ng panahon. Ayan po. Nag-respond po, yung hinihingan nyo ng order. August 27 naka-file. Anong file pala? Wala pa ho sa akin sagot. Tulad nung nangyari po nung final din ng abogado ninyo, no? Nag-file yung abogado ninyo nung pinag-usapan namin nung pumunta kayo sa opisina. Yun ganun din ang hakbang na ginawa ng abogado ninyo, nag-file sa korte. Ibig sabihin, yung abogado ninyo alam kung ano ang legal na pamamaraan. Ang mag-file sa korte dahil ang korte ang nag-issue ng order. Abogado niyo ho yun. So ito Mayor, sa ngayon mayroon po kayo na file hanggat wala sagot yung abogado. Ito ba mangyayari na matutuloy ba yung ano nila ngayon? Yung plano nila, yung implementasyon ng execution na yan? Ang nag-utos po ang korte sa sheriff. So siguro po maririnig natin kung anong sagot ng sheriff pagdating doon dahil siya ang inutusan ng Sige korte. po, gusto namin marinig po kanyang paliwanag kung talagang ba ito itutuloy ba nila ngayon dahil ito, yung mga tao, kundi yun lang. Ako yun din ho, magkakaharap tayo nung humingi ako ng palugit doon mismo sa abogado ng plaintiff. Kaya Di nga ba? po, kaya- Magkakasama tayo noon. Kaya huwag naman sabihin na parang wala akong ginawa. Kaya nga po, pasensya naman din po sa sinasabi ko dahil wala naman din kaming positive na nakukuha doon sa ating pag-uusap. Lumabas kami, bagsak yung balikat po namin. So, nag-uusap kami kung anong mga maaari nating gagawin. Dahil yan, sinasabi na ng sheriff, plaintiff, na itutuloy namin yun sa 21. I-execute namin yan. I-execute namin yan. Kunting panahon lang dahil na Mayor sa mag-aaral, baka kung pwede naman po, mapagbigyan ng kunting panahon. Kung sa kami aalis dito, pagdating ng panahon na yan. Pareho naman po tayo. Nung naghiwa-hiwalay tayo sa meeting, ganun din naman nung pakiramdam ko dahil nakiusap ako eh. Kaya siguro Mayor, hindi maiwasan, kahit kayo naman din, hindi nyo maiwasan na magiging ilusyon kami. Dahil wala kaming- Naunawaan ko, kaya nga ako nandito eh. Kaya nga Mayor, pasensya po, inuulit ko po, pasensya po. Gusto lang po namin malalaman sa panahon ngayon, itong sa oras na ito, sa pag-uusap po namin, gusto naman din po namin malalaman kung ito'y pang execution na sinasabi ni Sheriff na sa 21 i-execute namin yan ba'y matutuloy? Kaya gusto ko maririnig kay Sheriff kung yan ba'y... Mayor, yun po bang mangyayaring demolition? Matutuloy ba ng walang paintulot sa inyo? Kung order po ng korte, wala akong physical na magagawa. Wala akong physical na magagawa. Hindi po nila kailangan kumuha ng permit sa city. Hindi po nila kailangan kumuha ng permit sa barangay. Okay po. Yung po tinatanong ninyo. Hindi po nila kailangan kumuha ng permit sa city. Hindi po nila kailangan kumuha ng permit sa barangay. Ang hawak po kasi nila ay court order. So hindi po kailangan doon ang permit ng city at ng barangay kapag po court order. Para po maliwanag po. Sangayon po sa batas, Mayor, kapag po ba nagpaalis ang isang private na may-ari sa mga tao nakatira sa kanyang area, wala ba siyang tawag nito yung responsibilidad na gawin itong bagaan sa mga tao. Hindi yung sa pagitan ng kagaya nito, di kami kinausap, kasama na pala kami. Yung iba nabayaran, tapos kami hindi. Paano kami aalis? Nag-iisip kami na kailan kami nabayaran. Kaya nakaready na po. May sinasabi ho sa batas no, na may obligasyon at yun nga po yung ating iginigiit dun sa plaintiff. Meron silang obligasyon tulad nga po nung financial assistance no, kung hindi makakapag-provide ng relocation, merong financial assistance at nag-aalok yung plaintiff. Yun po yung merong tinatanong ninyo. Meron po yun. At yun din nga po yung hinihiling ko sa kanila na maibigay nila sa atin. Yun po ang gusto namin, Mayor. Assurance na bago kami tuluyang mapaalis dito, maibigay nila yung kanilang responsibilidad. Kami, Mayor, nakarili ang gamit namin. Kasi wala naman kami. 20 years na kami nakinabang, Mayor. Ang sabi namin, kung kukunin ng totoong may-ari ng lupa, wag lang land grabber. Wag lang land grabber na alam namin hindi rin may-ari. Okay na. Check. O yan, ito naman. Tama naman kayo. Yun naman nga yung ating iginigiit no, sa may-ari. At yung korte nag-screen ng lahat ng issues na ito ay nagbigay ng order. So sa atin po, kung basta ma-comply nila yon, yun din po yung panawagan natin. Pero po kasi yung order nga ng korte, ang binigay din sa amin, yun po kami nakatali rin ang kamay namin doon. Pero at hanggang last minute ngayon, sinasabi ko nga sa inyo, ginigiit ko sa kanila na mag-i-comply nila yung kanilang obligasyon. Pero natural po ba yun, Mayor? Simultaneous, gumagapang ang legal na paraan na para ayusin ito, gumagapang din silang nagsisira ng mga bahay. Makakasagot po si Sheriff, no? Pero sa aking pagkaunawa, dahil in-issue na yung order. Nung isang taon pa lumabas yung order. Doon kami nanghihingi. At nung last year pa lang, nakahingi na rin kami ng palugit sa kanila. Sa sagot niyo po, Mayor, doon kami nanghihingi ng bilang tatay namin na pagtanggol niyo kami kay Sheriff. Eh hindi ba yun nagtatanggol ko kayo ngayon?
Nandito ako. Pwede naman ako umupo sa opisina ko at hindi pumunta dito at sabihin lang na may order, pero nandito ako eh. Wala po kasi, hindi ko po ibig sabihin yun. Kaya, ang gusto ko lang suportahan, yung action namin, kaya kaya nito. Kasi hanggang ngayon, yung hinihintay namin, hindi pa namin nakukuha. Sabi nga po ni Kuya, mayroon silang hinihingi, iba't iba kaming kahilingan. Maaari ang iba dito, gusto lang maibigay yung aming assistance, pwede na kaming umalis. Yung iba naman ang humihiling ng extension. Iba't iba po ang aming hinihiling. Pero sana po, doon lang tayo sa sinasabi niyo po, legal, basic na standard na paano ba magpaalis ng mga naninirahan sa lupa. Illegal man o hindi. Kasi Mayor, kahit ganito lang po kami, may kunting kaalaman po kami, na sana po ma-consider. Kilala namin kayong tatay, kaya nga kami nagkaroon ng grupo para hindi kami lahat nagsisigaw. Isa lang kumakausap sa inyo. Kasi gusto namin ng mapayapa din namin. Kasasabi lang namin kanina, Mayor, anak ko lang po na 20 years naman namin pinakinabangan to, ano pa bang paglalaban namin. Kaya nga gusto lang namin maayos, tapos sa totoong may-ari makapagpa. Yun lang po. Ibigay lang yung... Kasama niyo ako sa paghiling ng karapat-dapat na ibigay. Mayor, Kung ano pong sinasaad sa batas, kasama niyo ako doon. ngayon, Mayor, nagpapasalamat kami doon. Ang problema kasi, Mayor, habang naririnig namin, Mayor, nandyan yung demolition team na walang assurance kung titigil sila o hindi. Well, papaliwanag muna natin siguro po si Sheriff kung anong standing niya. Considering na itong pakiusap ko, itong hiling ko sa korte, nasa kanya bilang inutusan ng korte, siguro makakasagot din siya doon. Ngayon, dagdag ko lang po. Banda ko, sakay ako na kabilang grupo kami. Kahapon, nagpa-receive po kami ng TRO sa Supreme Court. Hintay lang namin yung response. Well, pareho tayo ng sitwasyon. No? Naghain tayo sa korte, Tapos po, nagbigay po magdidesisyon yung ng grupo korte. namin advance copy sa inyo. Pina-Captain Luby, nagbigay ng pina-LBC po namin kahapon, advance copy lang muna. Dahil hintay lang namin yung response para May tao tayo dun sa di ba, sa court. Opo, hintay lang namin po yung once makuha namin response, bibigay po namin ngayon kopya. Kasi meron kaming pinail. Kami yung grupo rin na Pinandi, Tagos. Tama naman yung hakbang na ginawa natin, na pumunta sa korte. Tama po yan. Isa pa po, Mayor, ito po, Muntinlupa City. Nagtataka kami kasi may consultant kami ng law firm. Sir, Yan ba yung nagpunta kahapon sa... Si Sir Stanso, siya po, si iba pa po yun. Okay. Ano po siya, specialist sa demolition lot case. Hindi po, kung nagpapile ng kaso, dapat hindi po pwede sa Pasay City, dapat dito pinagsahan ng Muntinlupa City. Ang layo, doon pa lang po, may foul na. Red flag na po. Iniimbitahan ko yung abogado nyo, si Attorney Kausing. Nagpadala siya ng representative dun sa meeting sa opisina. No, okay? Hindi naman pinaliwanag ni Miss, anong pangalan? Estacio. Attorney Estacio yung sinasabing yun. Pero batay lang sa pagkakapaliwanag, hindi ako abogado. Pero batay sa pagpapaliwanag sa akin ng ibang lawyers, nung time na final ito in the 1980s, wala pa yung regional trial court ng Muntinlupa. Kaya sa Pasay yung Alam natin yan, kasi papatawag naman tayo ng Supreme Court para mag-harap yung mga abogado nila, abogado namin. Oh yeah, tama naman kayo, tama, sa korte talaga. Oh, tama yun. Kasi po ongoing, mamaya bibigyan namin, hintay lang namin yung response ng Supreme Court. Wait lang po. Sige, ako yung gawin yung inihiling ko. Wait nga lang, dahil kami rin nag-file. Yung demolition team nyo kasi ako mismo magsasabi, lahat po yan, pag sinabi ko hindi sila gagalaw, pag hindi nila ginalaw kami, huwag hindi rin kami gagalaw. Mabubuting tao po lahat dito. Sa bagay na yan, again, hindi ako ang makakapag-utos doon, ang sheriff. Kasi siya ang inutusan ng korte. Kasi Hanggang sa hindi lumabas yung decision sa petition natin, siyempre yung order nandun. Hindi naman po sa nagmamayabang, lahat ng tao dito karamihan nakapagtapos ng pag-aaral ng kolehiyo. Isa na ako doon. Hindi naman ho yun ang question dito. Dami nang umarap po sa inyo. Hindi naman ho question yung estado natin. Hindi yung question yun. Ang question dito, legal. Walang kalam-alam yung mga tao nakatira dito. May mga engineer dito, architect. Wala naman nagre-raise ng issue po tungkol doon. Ang pinag-uusapan lang natin yung legality. Hindi nila po alam na yung mga tao dito, mga professional din. Sige, okay po yun. Noted. Noted po yun. Lahat po yan. Ako po, kagabi pa ako nagpantay. Alam nila lahat yan. Alam natin yan. Tama po. Pag sabi kong backup natin, basta huwag mo po kaming gagalawin. So kayo po ang nagko-call ng command dito. Yes, meron tayong pending case. Kayo po ang nagko-command dito sa mga taong to. Hindi gusto ko lang malaman, kayo nagko-command sa mga taong to. Ako po bahala dyan, lahat po kami dito. So pag nagkaroon ng violence dito, kayo mananagot? Sige po. Sabi mo yan, ha? Opo, ako po mismo. Ay, sasakla ko sarili ko para sa buong grupo. Basta yung kahilingan namin, baka pwede mapatigil. Yan nga po. Ako rin, pareho tayo. Kaisa tayo doon sa pag-uusap na yun. Yun nga po, Mayor Ma'am Luby. Sa haba na po, sa batas, dapat 10 years lang. Sa haba naman nakatira kaming taong bayan dito, mga resident ng Acero, ICC, at Santo Niño. O ako ma'am, ako po, 2001, ako nagsabi, ako pa lang. Paano pa silang iba? Sige po. 2025, almost 25 years na ako dito. Dapat almost na-award na, nagagawa ng city government na may award sa mga residente dito sa Acero, sabi ko, ICC saka Santo Niño. Dapat may ginagawa kayong, sabi ito, may ginagawa kayong sa part nyo. Dapat ginagawa nyo yung part nyo na, kasi po, sa batas po, Republic 727, Section 28, andun po yun lahat. RA 7279. Apo, Section 28 po. Okay. Kasi po, ang instruction sa amin, yung instruction sa amin ng local na,
Yun ang sabi ng lawyer nyo. Opo, Yun ang sabi ng lawyer nyo. Pero ang sabi kasi ng korte, i-execute ito. Yung nga po sa... Kaya talaga tayo sa korte pupunta dapat. Roger, tama po. Yeah, correct. Pareho tayo nandun. Mayor, ito po yung LBC, natanggap niyo na po ito. Well, siguro sa opisina. Ito, kahapon pa po ito. Okay. Decision ho ba yung pinadala sa amin? Opo. Ngayon, ang hinihintay na lang po ngayon, Yung desisyon. Yung ano ng Supreme Court doon sa Tatak, receiving receiving copy copy, parang ganyan yung po. receiving copy. Nasa inbox na po hinihintay. ngayon. Okay. Sige. Papel. Kung order po na TRO, siyempre kahit si sheriff, kailangan niyang sundin yun. Oh, may hinihintay lang natin. Hinihintay na to, andun sila ngayon. Pareho tayo. Ako, inihintay ko rin ang resulta ng aking petisyon. May ano lang po kasi, may file lang po yung Supreme Court natin ngayon. Kaya dapat napirma na yung kanina. Ilabot lang yung file. Kaya humingi ng kunting Sino nagsabi ho niyan? Yung abogado niyo? Andun na po yung Yung abogado niyo nagsabi Opo, yung sekretary ng attorney namin. na pipirma dapat ang Supreme Court ngayon. Nandun lang po kasi may file na po, hindi pirmahan. Pero yung papel namin, nasa unbank na po ito. Sheriff, baka pwede po kami May pakilala. dalo lang tayo. Pasalipay naman natin si May sheriff. dalo lang tayo. Due process. Tama, may dalo in due process. Konting panahon lang po, Sheriff. Ano po, sa inyo pagkakaalam po. Morning sa inyo, pero tingin ko, hindi nga siguro good para sa mga taong nandito kasi nga po, naka-schedule po for demolition of this property. Sheriff, asan po yung schedule na sinasabi nyo? Walang yes. black and white paper. We need that. Alam niyo po, ilang beses na po kaming nag-notice dito. Walang specific date today. August 29. Hindi Black and naman white po paper tayo tayo. po Kasi pwedeng- po yan, Sir Sheriff. Yung mga government agencies po, sila po ang binibigyan namin ng notice para sa demolition na to. Sila po kami. Yun nga po eh. Yun Hindi. nga po eh. We need a copy. Sandali lang po, August 29 sandali lang po. Ang pag-uusapan po natin dito ay kahilingan po ni Mayor, di ba? Ni Kap, na kung po pwede, bibigyan ng time. Alam nyo po, sinabi naman sa inyo ni Mayor, noon pa, na-set for demolition to. Last year pa. Pero siyempre po, dahil sa pagmamahal po ni Mayor sa inyo, nakiusap siya kay Plaintiff, para lang po, madelay po ito. Pero dumating na po tayo sa, nabigyan na po sa Mayor. This year po, umabot na rin po, nag-notice, nag-final notice na rin po ang court. Pero na-delay pa rin po dahil nga po. Si Mayor nandiyan po, tumutulong sa inyo. Sanay lang po, isa lang po. Ngayon po, dumating na kasi sa punto na hindi na po pwedeng ma-delay ito. Actually, 26 pa dapat to. Ilan po bang araw palugit siya? Hindi lang natuloy, kaya ako na-reschedule po ngayon. Wala po kasi sa akin, wala ako sa posisyon o kapangyarihan para hindi po ituloy ang pag-demolish. Hanggat po, kung yung sinasabi po nila, sabi mo sa ikaw na nagsabi, saan tayo sa legal? Tama yun, sir. Sabi nyo, nag-fight kayo, TRO, okay. Okay, tama, okay. Pero hanggat ang court, wala pong order na yung TRO na pinail ng kabilang panig. Kaya nga, pinintay po yung response. Wait lang po. Opa, yun nga, hindi. Kasi may ano sila, may... Ano ho masabi ng, alam niyo po ang TRO, hindi ho basta-basta nag-file kayo ngayon? Hindi mo sure na ano yan. Hanggat wala po kasi natatanggap ang court na yung TRO na pinail ng lawyer nyo, hindi ho po pwedeng huminto ang court. At ito po, para sa kaalaman ng lahat, yung mga humahadlang para pigilan po itong pag-implement nito, pwede po silang pasite in contempt ng court. Pero po yung atin po, nakumpay nyo na po ba lahat ng sinasabi na? Requirements, parang requirements. Yes po sir, lahat po yan. Kaya nga po tayo nabigyan tayo ng police assistance, ng PCUP. Dahil lahat po ng requirements na para matuloy ang demolition na to, may dinadaanan po yan. At lahat naman po yun, na-comply na ng court. Pero po, sa lahat ng tao, sa batas po ba, pag sa 10 nakatira ng isa kang mabigyan, pwede mo na paalisin yung lahat? Alam nyo po kasi, ang sinasabi nyo, sa financial na ho ba yung sinasabi nyo? Alam, PCUP na po ang nagbigay ng mga list ng mga sinasabi nilang underprivileged. Yung po, ang bibigyan na financial assistance po sa base po sa report ng PCUP, yung 151 po na underprivileged, yung po ang bibigyan ni plaintiff. Nabigyan na po ba yung lahat ng 151, Sheriff? Hindi na. Mayroon ba kayong binigay lahat sa isa? At Ang pagkakaalam ko po, Kap, hindi po. Nasa
pagkakasabi sa akin, almost 63%. So, ibig sabihin po, may natitira pa na hindi na babayaran. Ang tanong ko po, pwede po bang mag-demolish nang hindi pa nababayaran yung mga dapat bayaran? Kap, pwede po, dahil meron naman po kaming order. Ngayon, Kap, yung sa 151 naman yan, kahit Kap, ikaw alam nyo, Kap, si plaintiff po, ino-offer niya na noon pa. Before man lang na magkaroon ng schedule ng demolition, para may ibigay yan. At alam nyo rin naman, Kap, na maraming, kahit sa sila upaw, ma'am, maraming ayaw tumanggap. Hindi naman po pwedeng hintahin tanggapin. Ito po ang sagot sa sinasabi niyo. Kung napapansin niyo ang tumatanggap ay nasa loob ng Asero Compound. Dahil ang una pong labas ng 2015, nabasa po namin, Asero Compound, walang ICC. Yung sa likod ni may muon dyan, nabura bigla yan. Ito po kasi papaliwanag ko sa inyo. Paano nangyari yun, sir? Ang main case po, ang pangalan lang po, Domingo Realty versus Acero, Heirs of Acero. Pero, ang property po sa case ay inabot po itong ICC at portion of Sitio Santo Niño. Ayan po ay court order po yan at nag-final and executory po yan. Kaya po, kayo nakatanggap din po ng notice galing sa court kasi nga po, based din sa survey na ginawa ng DNR o DNR na yung property ito kasama po sa case na ang sinasabi nagmamay-ari ay si Domingo Realty or Ayala Street. Kaya na yun, si Domingo. Walang katibayan. Saka isama po, ipinaliwanag sa mga residente na ang ICC ay sakop ng inyong sinerve po na ano. Sandali lang po. Sandali lang po. Alam ko, di ba sabi nyo naman po, may mga lawyers kayo. Hayaan nyo po sana ang lawyer nyo ang mag-question sa court kasi wala po ako sa question para sagutin yung mga ano nyo po allegation. Yes. Yung nasabi po namin kay Alan sa Supreme Court ay isang lawyer. Kaya ngayon, hinihintay na nakikiusap na sa unang panahon dahil nga hindi naman namin kasalanan na magkaroon ng biglang file doon. Ito lang po sir. Alam nyo po, ang trabaho po namin, kami mga taga-court, ay sumunod lang po sa utos ng court. Kaya pinauulit ko lang po sa inyo. Tama naman po yung ginagawa nyo. Si Mayor nga po na pinakita sa inyo, may pinay din po siya sa court. Pero Mayor, pasensya na rin po. Kung wala naman po order galing sa court si Mayor, katulad nila, nag-fight po ng PRO. Wala po solusyon para itigil po ito Sir, at saka po, wait lang po. Kasi po, yung portion ng Sitio Santo Niño, nandito po si Sir Quaresma, baka po pwede po. Biglan lang natin. Kapraso lang po, bigyan natin. Si Sir Quaresma, bigyan lang natin siya ng konting pagkakataon makapagsalita. Hello. Sige po, Sir. Sige po. Magandang umaga sa lahat. Actually, malit pa kasi nung ng pati ko to na sinasikaso niya kasi ito para mabigyan ng mga babahay yung mga mahirap. Oo. So, kasi concern sa tao kaya gumawa sila ng paraan para magkaroon din ng community na maraming pantay-pantay yung mga karapatan, ganyan, mga pangarap niya sa buhay. Yun lang yung niya, pinaka-purpose talaga natin ko. Kaya nanin niya ito, nakikaso niya at nagustuhan niya yung lugar. So, dinevelop niya as para sa mga community. So ngayon, nandito ako kasi lumapit sila. Humingi ng tulong, baka maano sila ng pag-asa, baka Sitio Santo Niño. oo, baka mayroong maganap na kaya yung pangarap nila talaga maganda ng bahay, di ba? So, lumapit sila ulit sa amin, sinabi nila yung mga side nila, tapos nakinig naman kami. So nakikita namin na dapat lang na i-push na hindi sila talaga dapat mawala dito. Yun lang po, salamat. Sige po. Sige po. Ako na. Para sa Sitio Santo Niño. Sir, sige po, hello, sir. Natatandaan niyo po ng PDC ngayon? Ng PDC po, first PDC, ano pong pinatawag niyo po sila? Sitio Santo Niño, ICC, Acero. Sinabi po namin, kaharap yung attorney ninyo, ang sama magkakapitbahay po ay nagpasukan. Nung na-trace po namin, yung maliit na portion po ng Sitio Santo Niño, hindi po Ayala Steel ang nakalagay. Kernel po. Ano po sa Kernel Quaresma? Ano po sabi ni attorney? Prueba, dokumento. Sir, ito po siguro himala. Nakakuha po kami ng dokumento na nagpapatunay ang tatay po niya na si Kernel Quaresma ang may-ari po ng maliit na po. Sana sir, alam po namin na late. Pero sana mapagbigyan ninyo. Ma'am, ganito lang yung sasagot ko dyan. Ma'am, katulad niyo po yung kung sinasabi niyo po, ipain niyo po sa court. Pero katulad ng sinasabi ko po, wala po akong magagawa
Dahil nga po ako nasa gitna lang po ako alam ko namin na pag ako hindi ko po implemento, may magagalit po. Pag in-implement po, may magagalit. Pero sana po maintindihan nyo, Sir, trabaho ko lang po ito. Ngayon Dahil pag kami- hindi ko po na-implement po ito, ako naman po, ang trabaho ko naman po. Sheriff, konting panahon lang po yung inaantay. Katulad yan, may papel po. Utang na loob. Sheriff, konting panahon lang po. Konting panahon lang po. Konting panahon lang po. Parang yung sinabi po natin dati, Sheriff, na sinimulan nyo kasi yung sa Acero. Masimulan na eh. Opo. Eh, bago sana magsimula dito, di ba, masettle muna kung ano ang problema. Nakikiusap kami, Sheriff. Nakikiusap kami. Dapat bago na yung Kaya pa. kasi lampas na yan. Kaya katulad ng sinabi ko, wala po ko sa posisyon, Mayor. Alam ko po, thank you so much. Pero Mayor, ito naka-schedule po talaga ngayon, Mayor. So, Asan mo sasabi nyo schedule? Kasi may pirma. Sir, pwede nyo na po talungin yung mga barangay at local. Meron po. Hindi na po, alam nyo po, hindi naman pa kayo required na bigyan para kung kailan i-demolish to. Hindi po, nagbigay po ang court ng notice. Sir, kung matalino ka, bibigyan mo kami ng copy. Sir, hindi po wala po sa yan. Kailangan po, mabigyan yung mga local Eto, government. Sheriff, ganito po, kung may copy, kung walang copy, ang sa amin po,